muli ang inyo pong mga lingkod, ang inyo pong mga kaibigan sa Panginoon na kabahagi po ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. At ngayon po ay naririto upang kayo po ay amin pong mapaglingkuran sa pamamagitan po ng pagbabahagi sa inyo ng salita ng ating Panginoon. Kaya sa mga pagkakataong ito, mga kaibigan, tayo po muna ay saglit na mananalangin at ating pong ipagkakatiwala sa ating Panginoon ang mga salitang ating pong mapapakinggan. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin. Mapagpalang Diyos na aming Ama, muli po kami nagpapasalamat sa iyo, sa iyong biyaya at pagpapala na ipinaparanas sa bawat isa sa amin. Sapagkat muli ay ipinagkaloob mo ang malayang pagkakataon, ang magandang araw na ito, na muli ay amin po mapagbubulayan ng iyong mga salita. At ang aming mga kaibigan ay magkakaroon ng kalayaan na marinig ang iyong pag-ibig at ang iyong pagliligtas. Kaya nga, O Diyos, patuloy ka pong mga siwa sa amin pong mga pagbubulay, patuloy ka magpadala ng iyong biyaya upang ang bawat mga taong makakapakinig ay hindi lamang basta mapakinggan ng iyong mga salita, kundi sila, O Diyos, ay magkaroon ng lubos na kaunawaan upang kanilang magawa ang desisyon na ikaw ay kanilang mapaglingkuran at ikaw ay kanilang papasukin sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon. Amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat. Ito po ang aming hiling at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya sa mga pagkakataong ito, mga minamahal at mga kaibigan, sa atin pong pagbubulay ng salita ng Diyos, ay atin pong babasahin ang ating pong teksto dito po sa Aklat ng Mga Gawa, sa Kapitulo 21, o Aklat po ng Apokalipsis, Revelations chapter 21, verse 5. Purihin ang ating Panginoon. Ang talata pong ito, mga minamahal, ay masusumpungan sa huling aklat na naisulat sa Biblia. Revelations chapter 21, verse 5. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Then he who sat on the throne said, I make all things new. And he said to me, write, for these words are true and faithful. Kaya ang atin pong pagbubulayan, mga minamahal, sa umagang ito ay pinamagatan ko pong, behold, I make all things new. Behold, I make all things new. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa nakupong ito ng pamilihang bayan, mga minamahal, sa mga taong abala, sa pagbibili at sa pagbebenta ng mga produkto, tayo po ay madalas na bumibili at nagbebenta ng mga produkto na darating ang panahon, ito ay masisira. Sapagkat wala naman pong produkto na tayong binibenta o binibili na yan po ay nagtatagal ng habang buhay. Hindi po ba? Maaaring yan ay magtagal mga ilang buwan, ilang linggo, kung yan ay mayroong mga preservatives. Pero kahit yung mga tinatawag na canned goods, di ba, kapag atin po silang binili, meron din silang tinatawag na expiration date. Bakit? Bawat produkto at bawat mga serbisyo na binibenta at binibili ng isang tao, mga minamahal, yan po ay hindi nagtatagal. Subalit, salamat at ating pong patuloy na makikita na ganito man ang kalagayan ng mga produkto na atin pong binibili, na atin pong binibenta, meron naman pong isang Diyos na siyang sa atin ay nagbigay ng pangako. Hindi katulad ng produkto na atin pong binibili na sa pang ilang panahon ay masisira.
kundi yung Diyos na nagbigay sa atin ng pangako, yung kanyang pangakong binitawan, ito po ay nananatili. Ito po mga minamahal ay nagtatagal. It will never decay. God's promise of renewal is a promise that will last forever. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa ating bilang mga negosyante sa dakong ito, kapag tayo po ay bumibili ng produkto na ating ibebenta din naman, ang pinipili nating ibenta ay yung mga produkto na nagtatagal. We know how to invest in things that are lasting. Kapag tayo mayroong binili para sa ating negosyo, gamit o kaya ay tools na ating ginagamit para tayo makagawa ng ating produkto, tayo ay hindi bumibili ng mga produktong putyo-putyo. Ibig sabihin, yung madaling masira. Hindi tayo bumibili ng mga ganong produkto. O, di ba sa atin, kapag tayo po ay bumili ng isang motor, kung tayo po ay tricycle driver, ang pipiliin natin yung brand na alam natin matibay. Kapag tayo ay bumibili o bibili ng kagamitan para tayo gumawa ng mga produkto, mga iluluto natin, bibili tayo ng mga hindi nasisira agad ng mga gamit. Kasi mahirap naman na kapag ikaw bumili ng gamit, ilang araw lang sira agad. Di ba? Bakit? Alam natin, kapag tayo ay mga negosyante, alam natin kung paano tayo magsikap, mag-invest sa mga bagay na nananatili, nagtatagal. Purihin ang ating Panginoon. At ang talatang ito, mga minamahal, sa Apokalipsis, sa Kapitulo 21, ang talata ay 5, ay nagbibigay sa atin ng pangako ng Diyos na pangmatagalang pagbabago. Purihin ang Panginoon, pagbabago na ang Diyos ay nag-aalok o iniaalok ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po doon sa talata, sa Kapitulo 5, ano ang sabi ng banal na kasulatan? At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Kaya ang Diyos sa kanyang katapatan, sa kanyang awa, at sa kanyang pagbibigay ng pag-asa, binigyan tayo ng pangako na ang lahat ng mga bagay sa ating buhay, mga bagay na dinanas natin na bigo, mga bagay, mga minamahal na sa atin ay nagbigay ng lungkot, sabi ng banal na kasulatan, I will make all things new. Gagawin ng Diyos na ang lahat na bago. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ang katapatan ng Diyos, mga minamahal, ay hindi po ito nagdudulot upang yung kanyang pangako ay mapako. God's faithfulness in the promise of renewal is a trait that will never fail. Kung ang Diyos ay nangako sa atin, ang Diyos ay may kakayahan na ito ay tuparin. Kung ang Diyos ay nagbitaw ng pangako, ang Diyos ay may kakayahan na ito ay bigyan ng katuparan. Kaya sabi sa aklat ng Bilang, Kapitulo 23, ang talatay 9, ang Diyos ay hindi tulad ng tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Ang pangako ng Diyos na ang lahat ng mga bagay sa ating buhay ay kanyang babaguhin. Yung mga bagay na pangit, yung mga bagay na sira, yung mga bagay na nagpapahirap sa atin, ang pangako ng Diyos, siya'y may kakayahan na ito ay tanggalin sa ating mga buhay. May pangako ang Diyos na ito ay kanyang kayang pawiin. Purihin ang ating Panginoon at ito ay nagmumula
doon sa kalagayan at katangian ng Diyos na tapat. Ang katangian ng Diyos na hindi nagbabago. Kaya pansinin natin mga minamahal. Sabi po dito sa aklat ng Henesis, sa Kapitulo 9, ang talata ay 8 hanggang talatang 17. Dito po natin makikita kung ano ang kayang gawin ng Diyos at kung ano ang katangian ng Diyos, pagpapakita ng katangian ng Diyos na tapat. Ito ay yung sa panahon na si Noe, yung gumawa ng arko, ay tumanggap ng pangako na mula sa ating Panginoon. Basahin po natin. Sabi po dito sa aklat ng Genesis chapter 9, verse 8 to 17. Sabi ng salita ng Panginoon, nagsalita ang Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak na kasama niya, na sinasabi, at ako narito aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo at sa inyong binhi na susunod sa inyo. At sa bawat nilikhang may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, ang hayop, at bawat ganid sa lupa na kasama ninyo, sa lahat ng lumunsad sa sasakyan, pati sa bawat ganid sa lupa. At aking papagtibayin ang aking tipan sa inyo, ni hindi ko nalilipunin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha, ni hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa. At sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon. Ang aking baghari ay inilalagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan at ng tipan ko at ng lupa. At mangyayari pagka ako'y magbababa ng isang alapaap sa ibabaw ng lupa, na makikita ang baghari sa alapaap, at aalalahanin ko ang aking tipan na inilagda ko sa akin at sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman. At ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol ng lahat ng laman. At ang bahaghari ay pasasalapaap at aking mamasdan upang aking maalaala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa. Purihin ang ating Panginoon. Kaya dito mga minamahal ay isinaysay ng banal na kasulatan ng salita ng Diyos kung papaano ang Diyos ay nagbitaw ng kanyang pangako na yung nangyari sa panahon ni Noe ay hindi na mauulit pa. At siya'y nagbigay ng tanda na ang pangakong ito ay kanyang tutuparin. Yun ay ang bahaghari o rainbow. Na ito ay proof ng katapatan ng Diyos. Pruweba ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga salita. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ang bahaghari, ito ay nagpapaalaala sa atin na ang pangako ng Diyos ay tapat at ito ay pangmatagalan. Kung papaanong kanyang tinupad ang kanyang pangako kay Noe, siya man meron ay mga minamahal, ay merong kakayahan na tuparin ang mga bagay na kanyang ipinangako sa bawat isa sa atin. The rainbow reminds us that God's promise are trustworthy. Tapat, purihin ang ating Panginoon. Kaya yung katapatan ng Diyos, yung pagiging tapat ng Panginoon, mga minamahal at mga kaibigan, ang pinakamalaki na halimbawa nito, yung katapatan ng Diyos, ay lubos nating makikita ng kanyang ipagkaloob, ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. God's faithfulness culminates when He gave His only begotten Son, our Lord Jesus Christ, who brings spiritual renewal through His death and
resurrection. Bakit naging pruweba ng katapatan ng Diyos sa kanyang pangako ang ating Panginoong Hesus? Sapagkat ang ating Panginoong Hesus, mga minamahal, ay naparito dito sa lupa. Siya ay nagbigay sa atin ng pagkakataon at ng tsansa upang ating matanggap, maging karanasan ang pagbabago, ang espiritual na pagbabago sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at ng kanyang pagkabuhay na maguli. Sapagkat ating alalahanin ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay ipinadala dito sa lupa. Sabi sa banal na kasulatan, ang layunin at dahilan kung bakit ipinagkaloob ng Diyos, ibinigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak ay upang ang mga taong sa kanya'y sasampalataya ay makatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. At bukod doon, ay makaranas, mga minamahal, ng kaligtasan mula sa kapahamakang naghihintay sa kanila. Kaya mga kaibigan, kung tayo po ay nagnanasa bilang mga negosyante at bilang mga nagtatrabaho, naghahanap buhay, alam natin ang halaga kapag tayo ay may gamit na ating ginagamit sa ating paghahanap buhay. Ayaw natin na ito ay panandalian lang. Ganyan din mga minamahal ng Diyos. Ayaw ng Diyos na isipin natin na ang kanyang mga salita ay panandalian ng pansamantala lang. Kasi ang isip ng iba, ang salita ng Diyos, effective lang yan noon. Noon lang yan totoo, pero ngayon sa ating panahon, sa ating modernong panahon ngayon, ang salita ng Diyos wala nang puwang. Wala nang puwang sa lipunan. Wala nang puwang sa buhay ng isang tao. Kung kaya dapat hindi na yan binibigyan ng halaga. Bakit? Sapagkat naus na. Outdated na ang mga pangako ng Diyos. Yan ang isip ng iba. That is the mindset fed by Satan to many people's mind. Na ang salita ng Diyos ngayon ay wala ng kabuluhan. Subalit mga minamahal, hindi gayon ang pinatunayan at ipinapakita, ipinaparanas ng Diyos. Bakit? Sapagkat nang ang ating Panginoong Hesus ay naparito dito sa lupa, yung kanyang naging aksyon, yung kanyang naging gawa, ay hindi lamang para noon, kundi maski sa ating panahon ngayon. Pinapatunayan na ang salita ng Diyos ay hindi lamang may puwang at may silbi noon, kundi mga minamahal, ito ay mayroong puwang at nagiging bahagi o nararapat maging bahagi ng ating buhay maski sa ating panahon ngayon. Kaya sabi sa aklat ng Mateo, ang salita mo'y, ang langit at lupa'y lilipas, ngunit ang salita mo'y hindi lilipas. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kaibigan at mga minamahal, God's promise is trustworthy. Tapat at pwede nating mapanghawakan ang pangakong ito ng Diyos. Ang mga salitang ito ng Panginoon. And when one trusts God's promise, even when life feels uncertain, mga kaibigan at mga minamahal, kanyang magiging karanasan na ang pangako ng Diyos ay hindi lang pang nagdaan, hindi lang pang nagdaan, hindi lang pang nakaraan. Maski sa ating panahon, papatunayan ng Diyos na ang mga taong nagtitiwala at mayroong lubos na pagpapahalaga sa kanyang mga salita ay hindi mabibigo. Bakit? God is faithful. God is faithful. Purihin ang ating Panginoon. Kaya yung pagbabago, mga minamahal, na iniaalok sa atin ng Diyos, ito ay maaari lamang nating maging karanasan sa panahon na tayo po ay magpasakop sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi dito sa aklat ng
Ikalawang Korinto. Sa Kapitulo 5, ang talata ay 17. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Purihin ang Panginoon. Kaya dito mga kaibigan, binanggit ni Apostol Pablo na sa panahon ang isang tao ay mapasailalim at magdesisyon na magpasakop sa kalooban ng Diyos. Sabi ng salita ng ating Panginoon, ang lahat ng mga lumang bagay ay lilipas. At ano ang sabi? Pansinin ninyo, lahat ay pawang naging bago. Dahil sa panahon na ang isang tao, mga minamahal, ay magdesisyon na isuko ang kanyang buhay sa Diyos. Ang Diyos ay mayroong gagawing pagbabago sa kanya. Brother, kapag sinabing pagbabago sa tao, yun ba ay physically? Yun ba ay mababago yung kulay ng kanyang buhok? Mababago yung kulay ng kanyang mata? Mababago yung kulay ng kanyang kutis? Mga minamahal, that is not just physical. Alamin natin na ang pangako na binitawan ng Diyos ng kanyang sabihin na ang lahat ay magiging bago sa panahong tayo ay nasa Panginoong Jesucristo. This is a transformation, not on the outer appearance alone, but in the inner man. Sa pagkataong loob ng tao. Doon sa spiritual na kalagayan ng tao. Mga minamahal, yan ang magiging karanasan. Yan ang nais ng Diyos na baguhin sa tao, yung kanyang spiritual na kalagayan. Brother, bakit ganun? Bakit nais ng Diyos na baguhin ang spiritual na kalagayan ng tao? Bakit hindi yung physical na anyo na lang? Alam niyo po mga kaibigan, sa banal na kasulatan mayroong sinasabi na ang nakakahawa sa tao ay hindi yung nasa labas, kundi kung ano yung nasa loob. Sapagkat mga kaibigan, ang galit at puot, ang mga masasamang damdamin, yan ang nakaka-epekto sa tao. Kaya pansinin ninyo, kapag ang isang tao, ang kanyang puso ay puno ng galit, puno ng hinanakit, puno ng masasamang kaisipan, ang kanyang physical na anyo sumasabay. Hindi ba? Ang kanyang physical na anyo sumasabay kapag siya sobrang lungkot. Yung kanyang itsura sumasabay din. Kaya minsan yung mga tao na kanilang napapabayaan ng kanilang sarili, hindi kumakain, hindi nag-aayos ng kanilang katawan, ng kanilang itsura. Bakit? Ano ang dahilan? Dahil meron silang iniisip at nararamdaman sa kanilang mga puso. Subalit kapag ang isang tao ay mayroong damdamin na mabuti, makikita din sa kanyang pagkataong labas. Makikita din sa kanyang panlabas na anyo. Kaya ang nais ng Diyos na baguhin ay hindi mga minamahal ang pisikal na anyo, kundi ang nais ng Diyos ay baguhin ang espiritual na kalagayan at katayuan ng tao. Sapagkat alamin natin mga kaibigan at mga minamahal na bawat isa sa atin ay nasumpungan na spiritually away from God. We are separated from God. Nahiwalay tayo sa Panginoon. Hindi natin alam yon. Maaaring ang ilan sa atin ngayon lang narinig ang salitang yun na tayo ay malayo sa Diyos. Akala ng ilan sa atin maaari na tayo ay okay lang. Pero ang banal na kasulatan, mga minamahal, may binabanggit na ang bawat mga tao na nasumpungang nakagagawa ng mga bagay na hindi ayon
sa kalooban ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan, sila ay nahiwalay sa Panginoon. Basahin po natin yan. Sabi po dito sa aklat ng Isaiah, in the book of Isaiah, chapter 49 o 59, verse 1 and 2. Sabi ng salita ng ating Panginoon ay ganito, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na hindi makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na hindi makarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasamaan o kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ang isip ng iba, mga minamahal, nang ito ay isulat ni Propeta Isaias, ang Diyos ay mahina, that God is weak, that God is incapable of doing good things, good favor in their lives. But they didn't know that they were separated from God. Malayo sa kanilang kaisipan, mga minamahal, na sila ay nahiwalay sa Diyos. Ang akala nila, ang Diyos ay walang kakayanan, na sila ay gawa ng mabuti, kung kaya't ang kanilang paniwala ibinaling nila sa ibang mga Diyos. Ibinaling nila doon sa Diyos ng mga kapitbahay nila. Pero mga minamahal, dito ay binigyan sila ng reality check ni Propeta Isaias. Ano ang sabi? Ang Diyos ay hindi umiksi ang kamay ng Diyos na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang pakinig ng Panginoon na di makarinig. Ano daw ang dahilan? Mga minamahal, kung bakit parang walang tugon, bakit walang reaksyon, bakit walang parang nangyayari kapag tayo'y humihingi ng tulong sa Panginoon, hindi dahil hindi totoo ang Diyos, kundi mga minamahal, sapagkat tayo'y nahiwalay sa Panginoon, nalayo tayo sa Diyos. And God wants to transform that. Nais ng Diyos na yun ay mabago. God wants to revert that to its original state. Ano ba yung dati nating kalagayan, mga kaibigan? Bago pumasok ang kasalanan, sabi sa aklat ng Genesis, tayo po'y may malapit na relasyon sa Panginoon. We have a closer connection with God. Close tayo sa Diyos. Tipong face to face natin ang Diyos. Kulang na lang face to face na makausap ni Adan at ni Eva ang Diyos. Pero nang pumasok ang kasalanan, nang pumasok ang daya ni Satanas, nang pumasok ang kaisipan na maging independent sa Diyos, mga kaibigan at mga minamahal, ang tao'y nagpasimulang malayo sa Diyos. And that's the beginning of the moral decay of men. Doon nagpasimula na unti-unti nabulok, nasira yung mabuting imahe na ginawa ng Diyos sa tao. Sapagkat nang tayo likhain ng Diyos, sabi ng Biblia, God made all good. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Subalit nang pumasok ang daya ng kasalanan, unti-unti sinira ng kasalanan ang maganda at mabuting gawa ng Diyos sa tao. Kaya nais ng Panginoon na yun ay mabago. Nais ng Diyos na yun ay mabago. That's why God made a promise that He will make everything new. Kaya ang Diyos nagbitaw ng pangako na ang lahat ng mga bagay ay Kanyang babaguhin. Unang-una, mga minamahal, ay ang ating kalagayan at espiritual na katayuan sa harapan ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos
Bakit? God's faithfulness transforms us. God's faithfulness transforms us. Alalahanin natin na ang katapatan ng Diyos ay Kanyang ipinakita ng Kanyang ibigay ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat kung ang Diyos hindi tapat sa Kanyang pangako, wala siyang gagawing paraan upang ang tao'y makatanggap ng kapatawaran at ng pagkalinis mula sa karumihan ng kasalanan. He will just be a bystander. Nakatambay lang siya, tagapanood lang siya, meron. Yan ang gagawin ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon because our God is not passive. Our God is active. Kaya siya gumawa ng aksyon upang yung kalagayan natin na alipin, pinapahirapan, binaboy ng kasalanan ay mabago. Purihin ang ating Panginoon at ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po doon sa talatang ating binasa sa 2 Korinto 5, ang talatay 17, kung sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. If anyone is in Christ, he is a new creation. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, the process of renewal is not easy. Hindi po madali na tayo ay magbago. Diba? Hindi madali na tayo ay magbago. Kapag nga tayo mga minamahal sa inyo po na kumukuha ng lisensya, kapag tayo nagre-renew ng lisensya, may requirements. Diba? May requirements. Pagbabayad ka ng fee, kapag na-late ka, lalo na, di dagdag. Bakit? Hindi madali. Pero alamin natin mga kaibigan, that God made an easier way. A process that will make our renewal easy. Based not on our own skills. It's not based on our knowledge alone. Hindi dahil tayo marunong, magaling o mahusay. Hindi. Mga minamahal, ang proseso ng pagbabago, mga kaibigan, ay ginawa ng Diyos at pinasimulan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang awa. God's mercy is in the process of renewal. Kahalo, kasama ang awa ng Diyos para tayo mga minamahal ay makaranas ng pagbabago. Why? Because God's mercy makes renewal possible. Yung pagbabago pala mga minamahal ay naging posible lamang dahil ang awa ng Diyos ay nandoon. Dahil tayo'y kinaawaan ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, pwede naman na ang Diyos tumambay lang habang ang kanyang nilikhang tao'y pahirapan ng kasalanan. Pwede yun. Pwede na ang Diyos walang gawin habang tayo ay pinapahirapan, binababoy ng kasalanan. Pero mga kaibigan, ang Diyos niya'y maawain. God is a merciful God. The God in the Bible is a merciful God. At ito mga minamahal ay nagresulta upang maging posible ang renewal, upang ating maging karanasan ang pagbabago. At ito mga minamahal ay pinasimulan, nangyari ng kanyang ialok when God offered forgiveness. When God offered forgiveness, nang ang Diyos ay mag-alok ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Purihin ang ating Panginoon. Kapag tayo nagkamali sa ating kapwa, minsan mahirap tayong patawarin. Diba? Banggit ko nga nung nakaraan po na ating pagbubulay. Pag ikaw nagkamali sa isang tao, hindi ka patatawarin yun hanggat hindi ka nakikitang naghihirap.
hanggat hindi ka nakikitang naghihirap. Bakit? Ginawan mo siya ng mali eh. Ginawan mo siya ng masama. Pero ang Diyos, mga minamahal, ito lang, isipin lang natin po ito, mga kaibigan. Tayo na yung nakagawa ng kasalanan sa Diyos. Nang ating suwayin ang utos ng Panginoon, nang tayo magrebelde sa Diyos, nang tayo ay magnasang maging independent sa Diyos, nang naisin natin na humiwalay sa kagustuhan ng Diyos, we have done and committed a grave sin. Pero, isipin natin ito, ang Diyos na awa sa atin. Inaawaan tayo ng Panginoon. Sukdulang ibigay niya yung pinakabubuti na meron siya. Yung kanyang bugtong na anak. Pwede naman na anghel. Diba? Sabi sa banal na kasulatan, ang bilang ng anghel sa langit ay umaabot ng libo. Libo-libo. Pwede naman siya magpadala ng isang anghel mula sa langit at yon ang magkatawang tao upang akuin ang kasalanan ng mga tao. Pwede yun. Pero, mga minamahal, hindi yun ang batas ng pag-ibig. That is not the law of love. Bakit? Ang pag-ibig kasi, ang batas ng pag-ibig kasi, ibibigay mo yung pinakamabuti na meron ka. Pag ang isang tao umibig, ibibigay niya yung pinakamabuti na kaya niya. Diba? Bakit? Yan ang batas ng pag-ibig. Ang magulang ba magbibigay ng putyo-putyo at ng below standard doon sa kanyang anak? As much as possible. Ang magulang na mahalang anak, pagsisikapan niya na ang kanyang anak mai-provide ang mga mabubuting bagay. The best of everything. Diba? Kaya nga maraming mga magulang nagpupunta sa ibang bansa. Bakit? Ang kanilang isip, ang kanilang pamilya ay maiahon sa kahirapan. Ang kanilang mga anak magkaroon ng mabuting kinabukasan. Kaya kahit sila'y maghirap, gagawin nila yon para sa kanilang pamilya. Ano yan? Batas ng pag-ibig. The law of love. Purihin ang Panginoon, salamat sapagkat ang Diyos, mga minamahal, siya yung pangunahin na nagpakita at sumunod sa ganitong batas. Dahil pwede niyang ibigay ang iba. Pwede niyang i-spare yung kanyang buktong na anak para hindi masaktan, para hindi mahirapan. Pero mga minamahal, sabi doon sa 1:3 ang talatay 16, For God so loved the world, sapagkat inibig ng Diyos, gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan. Ano daw ang naging resulta? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. God's love surpasses all of the love that man can give. Dahil mga kaibigan, ang pag-ibig na ibinibigay ng tao, madalas yaan ay nakabase, nakadepende sa kanyang pagtingin. May kondisyon. Conditional love. But God gave an unconditional love. Hindi tumingin ang Diyos sa kung ano ang ating katayuan, kalagayan, bago niya sabihin, mahal kita. No. But God expressed His love when He gave His only begotten Son. At ang ating Panginoong Hesus, mga minamahal at mga kaibigan, ito ay nagresulta, yung kanyang pagparito, yung kanyang pagkakatawang tao ay nagresulta upang ang mga taong sa kanya'y sasampalataya, bagaman nalayo, bunga ng kasalanan, bagaman sila'y nabuhay malayo sa kagustuhan ng Diyos, sila'y binibigyan ng second chance para sila, mga minamahal at mga kaibigan, ay muling mapalapit sa Panginoon. Bakit? Sapagkat, mga kaibigan, ang awa ng Diyos
ang awa ng Diyos ay kanyang ipinaranas sa atin. Sabi po dito sa aklat ng Panaghoy, in the book of Lamentations, chapter 3, verse 22 to 23. Anong sabi ng salita ng ating Panginoon? Dito po sa aklat ng Panaghoy, sa kapitulo 3, ang talata po ay 22 hanggang talatang 23. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga. Dakila ang inyong pagtatapat. Through the Lord's mercies we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ang katapatan ng Diyos ay dakila. Ang katapatan ng Diyos ay bago. Ang awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Dahil mga minamahal, bawat araw ng ating buhay, hindi po natin masasabi na hindi lilipas ang isang araw na tayo ay hindi nakagagawa ng kasalanan. Hindi po natin masasabi that we are sinless. Yan ang isip ng iba. Being holy is sinless perfection. Na kapag daw ikaw banal, hindi ka na dapat magkasala. No! As long as we are still on this earth, we are drawn to commit sin. Bakit? Sabi sa aklat ng unang Juan, merong umaakay, merong pumipilit sa tao upang siya ay magkasala. Merong tumutukso sa tao upang siya ay magkasala. At ano yun? Kita ng laman, kita ng mata, kapalaluan sa buhay. Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Yan ang tatlong dahilan kung bakit ang tao ay nasusumpungan sa paggawa ng bagay na hindi matuwid sa harapan ng Diyos. At habang tayo naririto sa lupa, mga minamahal at mga kaibigan, we are drawn to commit acts that is against the will of God. Brother, bakit kinakailangan pa na tayo ay mapatawad? Bakit kinakailangan pa? Mga minamahal at mga kaibigan, ang dahilan at layunin kung bakit nais ng Diyos na tayo po'y maialis sa gayong kalagayan upang tayo bigyan ng pagkakataon na mangyari sa atin ang plano ng Diyos sa ating buhay. Dahil habang ang isang tao'y nabubuhay malayo sa katwiran ng Diyos, malayo sa kagustuhan ng Diyos, malayo sa mga bagay na ipinapagawa at ibig ng Diyos para sa Kanya, mga kaibigan, lalo siyang malulugmok sa paggawa ng bagay na hindi mabuti. Lalo siyang malulugmok sa paggawa ng mga bagay na hindi matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya sa panahon na ang isang tao mapagdesisyonan na isuko ang kanyang buhay sa Diyos, sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay binibigyan ng pagkakataon upang makaranas ng pagbabago. Purihin ang Panginoon. Ang banal na kasulatan, mga minamahal, ay sagana sa mga ilustrasyon na nagpapakita kung papaanong ang awa ng Diyos ay kanyang ipinaranas sa tao. At ang isang halimbawa dyan ay yung alibughang anak. The prodigal son. Familiar po kayo doon, mga kaibigan? Prodigal son. Ang alibughang anak. Yung anak na matigas ang ulo. Yun yun. Siya yun. Baka meron po tayong mga ganyang anak, matigas ang ulo, ayaw magpasakop, ayaw sumunod. Mga kaibigan, the prodigal son is one of the best illustration that shows
how God shows His compassion and mercy towards those people who chose to separate from Him. Ang prodigal son o ang alibughang anak ay nagpapakita ng isang malaking ilustrasyon kung papaanong ang Diyos, mga minamahal at mga kaibigan, ay nagpaparanas ng kanyang awa sa mga taong humiwalay at lumayo sa Panginoon. Dahil ang kwento ng alibughang anak ay kwento na nagpapakita kung papaanong ang isang bunsong anak pinili na humiwalay sa kanyang tatay. At doon pumunta sa isang lugar na kung saan yung mana na kanyang tinanggap ay kanyang ginamit upang magsugal, upang gumawa ng layaw, upang gumawa ng mga bagay na makapagpapasaya sa kanya. Bili siya ng pagkain, gamitin niya yan sa kung anumang bagay na gusto niya, hanggang isang araw makita niya, wala na siyang pera. Napatalo niya na lahat sa sugal. Nagastos niya na lahat sa pagbili ng kung ano-anong mga bagay na hindi naman mahalaga. At ano ang naging resulta? Siya'y naghirap. Naging alipin. Biruin mo, anak ka ng milyonaryo, pero dahil sa iyong ginawa, ikaw ay naging alipin. Naging tagapagpakain ng baboy. At dahil sa sobrang gutom, yung pinapakain mo sa baboy, yun ang gusto mong kainin. Ganyan ang naging kalagayan ng alibughang anak. Na sa sobrang tiwala niya sa kanyang sarili, akala niya kaya niyang gawin lahat ng bagay. Pero mga minamahal, reality proved him wrong. Nang maranasan niya ang katotohanan, ang realidad ng buhay, doon niya napagtanto, mabuti pala ang kanyang kalagayan doon sa piling ng kanyang tatay, doon sa piling ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Kaya lang sabi niya, naghihirap ako dito. Samantalang yung mga alipin doon sa bahay namin, kumakain 3 beses isang araw. Minsan may merienda pa. Babalik na lang ako doon. Napagdesisyonan niya na bumalik doon sa kanilang bahay. Unknowingly, hindi niya alam, mga kaibigan, na yung kanyang tatay pala, mula nang siya'y umalis. Since the day he left their house, he was waiting on the window, besides the window, looking outside, waiting for his son to come back. Kaya nang pabalik na yung alibughang anak, naglalakad siya. Nung siya'y naglalakad na, nakita siya ngayon ng kanyang tatay, sabi niya, parang si ano to ah. At siya'y lumabas, tinakbo niya ng mabilis. Bakit? Sinalubong niya ba? Excited siya eh. Na yung kanyang anak nawala, pero muling nasumpungan. Ganyan pala mga minamahal, ang excitement na nararamdaman ng Diyos. God is excited for our return. God is excited for the day we choose to return back to Him. Excited ang Diyos na atin pong mapagdesisyonan na muli ay manumbalik sa Kanya. Bakit? Tapat ang Diyos. Maawain ang Diyos. Hindi tayo susumbatan ng Panginoon. Na sa panahong tayo manumbalik sa Diyos, sasabihin niya, buti nga. Hindi. God is compassionate. Kaya nga tayo binibigyan ng pagkakataon na muli tayong manumbalik sa Panginoon. Praise the Lord. So remember this, friends, that no matter how far we have
strayed away from God, God's mercy is always available. God's mercy is always available. Hindi po mga minamahal na uubos ang awa ng Diyos. Kaya nga sabi doon sa talata, di ba? His mercies are new every morning. Bawat umaga ang awa ng Diyos ay bago. Purihin ang ating Panginoon. Ang kinakailangan lamang nating maunawaan, mga kaibigan at mga minamahal. Atin pong dapat maunawaan na ang awa ng Diyos sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating maraming mga problema, mga bagay na nagagawa na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon, ang awa ng Diyos ay patuloy na Kanyang ipinagkakaloob. Laging handa ang Panginoon na tayo po ay patawarin. Laging handa ang Diyos na tayo po, mga minamahal, ay muling tanggapin. Gaano man naging kahirap, kasama ang ating buhay, gaano man tayo nalayo doon sa nais ng Diyos para sa ating mga kaibigan, yung isang hakbang pabalik sa Panginoon na ating gagawin, ito ay mag-aakay, magre-resulta upang ang Diyos tayo ay takbuhin, salubungin, at magparanas sa atin ng isang mas maayos na kalagayan. At ito'y magiging karanasan lamang natin, mga kaibigan, sa panahon na tayo po ay magsisi. When we repent, pag tayo ay magsisi, ang awa ng Diyos ay Kanya nang ipinagkaloob. Ang awa ng Diyos ay Kanya nang ibinigay sa atin. Ipinaranas na sa atin ng Diyos ang Kanyang awa na tayo, mga minamahal, ang katotohanan na tayo ay Kanyang handang patawarin. Subalit, yung awang ito ng Diyos ay hindi natin magiging karanasan kung tayo po magmamatigas. Kapag tayo ay magmatigas, makipagmatigasan sa Diyos. When we are stubborn in front of God's mercy, we will not experience renewal. Kapag tayo manatiling matigas ang ulo at ayaw magpasakop, ayaw sumunod, ayaw magsisi mula sa ating gawang hindi matuwid sa Panginoon, hindi natin magiging karanasan ang pagbabagong iniaalok ng Diyos. We will stay the same and we will be stagnant. Wala tayong paglago. Walang paglago na magiging karanasan sa atin, na mangyayari sa atin. Kaya anong sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal at mga kaibigan? We must repent. Dapat tayong magsisi. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sabi dito sa banal na kasulatan, sa aklat ng Tito, sa kapitulo 3, ang talata ay 5. In Titus chapter 3, verse 5. Si Tito, mga minamahal, ay hindi po si Tito Soto. Pinangalan lang po siya doon. Si Tito ay isa sa mga unang pastor na nakasama ni Apostol Pablo. At sa kanyang sulat kay Tito, mga minamahal, meron siyang binanggit na pangungusap patungkol sa awa na ipinaranas ng Diyos sa mga taong sa Kanya'y sumampalataya. Sabi po dito sa Titus chapter 3, verse 5, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa Kanyang kaawaan, ay Kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas
sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal, not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Hindi sa pamamagitan ng action. Kaya makikita natin ang pagbabago talaga, mga minamahal, yung tunay na pagbabago, hindi dahil ikaw ay pumunta sa isang lugar, sa rehab, ikaw ay mababago na, no. Kasi maraming mga tao dumaan sa rehabilitation center pero nang sila'y makalabas, bumalik sa dati nilang kalagayan. Maraming kilala at sikat na tao ang dumaan sa punto sa panahon ng kanilang buhay na sila ay gumawa ng isang mali at ng isang napakasamang desisyon. At sila, mga minamahal, ay pumili na sila ay magbago daw. Kaya pinili nila na sila ay pumasok sa rehabilitation center. Pero nang sila'y lumabas mula doon, sila rin ay bumalik sa dati. Why? Because it is not based on our own works of righteousness that we may be transformed. Only by the mercies of God can we be truly transformed from our sinful nature. Ang awa lamang ng Diyos ang magbibigay at magre-resulta upang tayo ay makaranas ng renewal, ng pagbabago. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal, ang magandang bagay o ang magandang kalagayan, yung tayo'y maipalauli doon sa dati. Diba? Maganda ang ating dating kalagayan. Tulad po ng aking nabanggit, we have a close connection and relationship with God. In the Garden of Eden, man has a close relationship with God. But when sin entered the scene, mga kaibigan at mga minamahal, man slowly drifts away from God. But God, through His mercy, is restoring us. Ang Diyos ay nagbibigay sa ating mga kaibigan at mga minamahal ng chance at pagkakataon upang makaranas ng pagbabago. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ang awa ng Diyos, mga minamahal at mga kaibigan, hindi lamang ito nagbibigay ng pagpapatawad. Ang awa ng Diyos hindi lamang po nagresulta upang tayo po'y mapatawad sa ating mga kasalanan. But the mercies of God also results in our transformation. Yung awa ng Diyos ay nagresulta upang tayo ay matransform, mabago. Purihin ang ating Panginoon. Mula doon sa mababang kalagayan, mula doon sa kaawa-awang kalagayan, sapagkat tayo'y naging alipin ng kasalanan, pinahirapan, binaboy ng kasalanan, ang Diyos, bunga ng kanyang awa, siya'y nagbigay sa ating mga kaibigan at mga minamahal ng panibagong pagkakataon upang maranasan ang transformation, ang renewal ng ating spiritual na kalagayan. So that we may be closer to God. Upang tayo mapalapit sa Diyos. Purihin ang ating Panginoon. So God's mercy doesn't just forgive, it transforms. Allow God's mercy to renew our heart and mind today. Hayaan natin na ang awa ng Diyos, mga minamahal, ay magbago ng ating pagkataong loob.
Purihin ang ating Panginoon. At panghuli, mga minamahal, God's promise to make all things new gives us hope for a future free of pain, sin, and death. Ang pangako ng Diyos, God's promise of transformation, gives us hope, pag-asa, na yung ating hinaharap, mga minamahal, ay magiging malaya sa hirap, sa kasalanan, at sa kamatayan. Kaya sabi sa aklat ng Juan, sa Kapitulo 14, ang talata ay 2 hanggang 3, In my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you. Ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, siya'y paroroon sa mga langit upang ipaghanda tayo ng dakong kalalagyan. Purihin ang ating Panginoon. Kaya lang ang ating Panginoong Hesus ay mapako doon sa krus. Di ba meron siyang dalawang kasama? Binigyan ito ng pangalan si Hestas at si Barabas. Diba? Si Hestas at yung isang magnanakaw. Ano ang sabi ng magnanakaw sa kanya? Panginoon, alalahanin mo ako sa iyong kaharian. Ano ang sabi ng Panginoon? Ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. As Jesus hung on the cross, one of the criminals acknowledged Him as the Lord. Jesus promised him, today you will be with me in paradise. So even in the final moments, the thief found hope in Jesus' promise of eternal life. Yung tagpong yun, mga minamahal at mga kaibigan, ay tagpo na kung saan yung isang magnanakaw, yung isang kriminal na kasama na ating Panginoong Hesus na napako sa krus, ay sumampalataya, naniwala, kumilala sa ating Panginoong Hesus bilang kanyang hari tagapagligtas. At ano ang sabi ng banal na kasulatan? Yung binanggit, yung salitang binanggit ng ating Panginoong Hesus ay nagbigay ng pangako at ng pag-asa doon sa puso ng kriminal. Na bagaman siya sa kanyang buhay ay maraming naging kasalanan, maraming naging pagkukulang, maraming mga bagay na nagawa na hindi matuwid sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos. Subalit ang kanyang sampalatayanan ng ating Panginoong Hesus at nagbitaw ang ating Panginoong Hesus ng pangako na sabi, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Yun ang nagbigay sa kanya ng pag-asa doon sa buhay na iaalok ng Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. At ang ganitong kalagayan, mga minamahal, ay iniaalok din sa bawat isa sa atin. This offer and this promise is also offered to us. Ito'y ipinagkakaloob din sa atin, sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon na ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus at ang kanyang muling pagkabuhay ay nagbibigay kasiguraduhan sa pag-asa na sa bawat isa sa mga taong sa kanya'y sasampalataya ay tatanggap ng walang hanggang pangako. Purihin ang ating Panginoon. Kaya kung tayo man, mga kaibigan, if we are burdened by life's struggle, remember that hope is found in Christ and His promise of eternal life. Ang pangako ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. God's promise gives us hope that even though this life is full of struggles, full of experiences, unpleasant experiences, God's promise
is always giving us peace. That there is one higher being in heaven that is always compassionate and always ready to give us help. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga minamahalan, ang sabi po dito sa aklat ng Apokalipsis, sa Kapitulo 21, ang talata ay 1 hanggang talatang 4. Mga minamahal, ito ang pangitain na nakita ni Apostol Juan ng kanyang isinusulat ang aklat ng Apokalipsis. Ano ang sabi po dito? Aklat ng Revelations, in the book of Revelations, chapter 21, verse 1 to 4. Sabi po dito, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan, na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila. At sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. This is God's promise, that He will make things new. Purihin ang ating Panginoon. His promise, or He promised that there will be no more tears in heaven. There will be no more sorrow, no crying. Wala nang pag-iyak, wala nang pagluha, wala nang lungkot. Purihin ang ating Panginoon. Sa lupang ito, maraming nagpapalungkot sa atin. Maraming bagay nagpapalungkot sa atin sa lupang ito. Subalit kapag pala ang isang tao ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, sa gawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, mga minamahal at mga kaibigan, tayo po ay magkakaroon ng isang tiyak at matibay na pag-asa na ang Diyos ay may kakayanang gawin ang mga bagay na Kanyang sinabi at magparanas ng isang kalagayang mabuti, maayos, at maluwalhati. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa mga pagkakataong ito, mga minamahal at mga kaibigan, tayo po ay pansamantalang magtatapos sa ating pong pagbubulay ng salita ng Diyos. At loobin po ng Panginoon na ang mga salita atin pong narinig at napakinggan ay higit na mag-akay sa atin upang atin pong magawa na ating masampalatayanan ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Tayo po'y saglit na manalangin, mapagpalang Diyos, na aming Ama, salamat po muli sa biyaya at pagpapala na Ikaw ay aming pong patuloy na maging karanasan. Sapagkat sa panahon na Ikaw ay nagbibigay ng biyaya na ang iyong mga salita ay maipangaral. Sabi mo, 2 o 3 nagkakatipon sa iyong pangalan, naroon ka sa kalagitnaan. Aming inaangkin, Ikaw ay ang aming kasama sa umagang ito, O Diyos, at patuloy mo pong iparanas, ipagkaloob ang iyong biyaya sa bawat isa sa aming mga kaibigan na ngayon po ay nakapakinig ng iyong mga salita. Salamat po, Ama, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming hiling at mapagpakumbang panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus.